Minivan reveal. At ito ang ating project, Mini Camper Van. Ito nga pala yung ating unit. This is a Suzuki Minivan DA64V 4x2 automatic non-turbo. So makikita nyo guys, ang kulay ng ating unit ay two-tone, black and mustard yellow. Siyempre guys, ipakita ko sa inyo ng mas malapitan kung ano ang itsura nitong ating project Mini Camper Van. Tulad nga ng sinabi ko guys, yung ating Mini Camper Van ay two-tone in color. So kalahati itim at yung kalahati ay mustard yellow. So pakita ko sa inyo, ito yung kanyang headlight which is H4. Ito yung kanyang signal light, tapos nandito rin yung kanyang fender light. Taharap, Lagalag Squad, pinapinturahan din natin ng itim etong vents dito para mas magmukha siyang gwapo. At meron din tayong pinalagay na steel bumper sa harap. Tapos dito naman, fog lamp. Apart from that guys, no, yung ating unit, nagpakabit din tayo ng fender flare para mas macho tingnan yung ating minivan. Tapos dito sa harap, ayan makikita nyo, napakataas ng kanyang clearance. Dahil eto guys, ay lifted na ng 2 inches. Tapos maliban doon, dito, nag-upgrade na rin tayo ng 13-inch mags. So, ang stock nito kasi ay 12-inch na steel rim. Tapos, brand new tires at naka-fully undercoat na rin ng ating unit. So, medyo madumi lang, pero yan ay naka-fully undercoat. Sa ating braking system, kung makikita nyo, yung kulay pula na yan, disc brake siya sa harap. Ito naman yung kanyang likod guys. So, drum brake siya sa coil spring din, tapos fully undercoat. Pagdating naman dito sa ating side mirror guys, no, manual lang siya na foldable. Yan, manual fold. Hindi siya katulad ng mga semi-wagon na automatic fold. Ito guys, gusto ko basic lang. So ayan yung ating side mirror. Tapos dito sa likod, naglagay na rin tayo ng steel bumper. So dito sa taas guys, makikita natin yung kanyang back glass at yung kanyang third light. Tapos nagpa-additional na rin tayo ng ladder dito sa likod para mas magmukha siyang astig at mas gwapo. Tapos apart from that, nag-upgrade na rin tayo ng roof rack carrier para mas marami tayong mailagay na mga gamit kapag tayo ay bumabiyahe. Disclaimer lang pala, no, yung mga ipapakita ko sa inyo ay kung paano ko siya nakuha mula sa ating builder sa Davao. So kung mapapansin nyo, meron na siyang owning pero hindi natin i-discuss yan. Gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung itsura nito nung pinagawa natin siya sa ating builder sa Davao. Fully tinted na rin yung ating unit Lagalag Squad. So makikita nyo, napakaganda nung kanyang combination ng mga linyahan at the combination ng black and mustard yellow. Mas pinili ko yung two-tone color dahil sa tingin ko mas maganda siyang tingnan and at the same time, mas nagbumukhang malaki yung ating unit. Ito yung isa rin sa mga nagustuhan ko Lagalag Squad. No? Both sides meron siyang sliding door for easy access. So pakita ko sa inyo. Yan, ito yung sa kaliwa. Tapos lipat tayo sa kabila. Yun, no? Yan. Ito yung sa kanan. So, both sides, meron siyang sliding door. So, napaka-convenient, napakaganda. Dito naman guys, nagpakabit na rin tayo ng rain visor. So pakita pa natin kung ano naman yung nasa loob. Ayan. So kung mapapansin nyo, naka-leather na yung ating seats. So yan yung itsura ng ating dashboard. Back to original siya. Top-vert na yung kanyang steering from right to left. Dahil sa Japan guys, yung steering ay nandito sa may kanan. So ito ay converted na using baki-baki or secondary gearbox conversion. So ayan, makikita nyo, napaka ganda ng pagkaka-convert. Man yung kanyang
dashboard. Ayan, napaka-basic. Park, reverse, neutral, drive, to, and low. Tapos yung kanyang speed meter. Tapos nandito rin yung kanyang gas indicator. Tapos dito naman, ayan yung kanyang headlight adjuster. Tapos ito yung switch ng ating fog lamp. Meron tayo ditong 12 volt socket charger. Ayan. Tapos nandito yung kanyang aircon switch. Tapos ito yung kanyang aircon lever. So pwede ka mamili 1, 2, 3, and 4. So guys, nag-upgrade na rin tayo ng Android stereo head unit with backing camera. So pwede kayong mag-maps, mag-music, manood ng YouTube, mag-Netflix, mag-radyo, mag-navigation, at marami pang iba. Tapos, meron grade na rin tayo ng dashcam dito sa harap at likod. So, ayan yung kanyang dashcam. Tapos, ito yung kanyang room light. Ayan. Dito sa harap, guys, power window siya. So, mapapansin nyo, converted na rin siya. Ayan. Ayan, very smooth. At dito naman sa kanan. Ayan. Ayos. So, manual lamang yung kanyang window dito. Ayan. Buksan natin. Ayan. At hanggang kalahati lang for safety purposes. Kasi ganun daw sa Japan, guys. No? So, manual dito sa likod. Naman yung napili nating design sa ating seat cover. So, leather siya. At, ayan. Napakasimple lang. Gusto ko kasi simple lang yung nasa loob. Tapos, meron na rin siyang kasamang mga brand new matting. So, eto nasa ilalim, no, hindi na nila tinanggal. Ito yung sa original galing Japan. Tapos, nilagyan na nila ng brand new matting. So, buong unit natin, brand new na yung matting. Ayan. Ganong sinabi ko kanina, Lagalag Squad, ang nagustuhan ko dito, kaliwat kanan, yung kanyang pinto sa gitna. So, buksan natin. Ayan, no. Ayan. So, di ba? So, pwede pumasok kahit kaliwa or kanan pa yan. So, kasya siguro dito, kaya hanggang 3 tao or 2. Or kasya naman kung 4 kung medyo maliliit. Dito, nandito yung ating, meron tayong extra storage. Nandito yung ating jack at tire wrench. Sa tingin nyo, maliit siya. Sa loob guys, napaka-spacious niya. So, meron din siyang mga lalagyan pa dito. Ayan. Tapos yung kanyang glove box compartment. Yan, meron din dito. Tapos meron din lalagyan doon sa kabilat kanan. Tapos meron pa siyang maliit na lalagyan doon sa harap. Pakita naman natin yung itsura ng likod. So buksan natin. Ayan. Ayan, napakalaki niya. Ayan, makikita din natin yung kanyang park light at brake lights at signal lights. So, ayan. Ayan, nandito lang siya sa pinakailalim. Tapos, meron na rin siya kasamang spare tire. So, ilulusan mo lang to para bumaba yung kanyang spare tire sa ilalim. Ayan, marami tayong pwedeng lagyan. Pwede pa siyang lagyan dito ng third seat, kaliwat kanan. Tapos, ito naman yung kanyang room light. Ayan. Brand new na rin yung kanyang lining sa taas. So, black felt yung nilagay niya. So, gusto ko lang nung color combination na pinakabit natin sa unit natin. Gusto natin minimalist lang yung design. At isa pa sa mga nagustuhan ko guys, pakita ko sa inyo kung bakit Suzuki every van yung pinili ko ay dahil dito sa ganito. So, pakita ko sa inyo. Ito yung isa sa mga rason kung bakit Suzuki every van yung ating pinili. Dahil na-fold itong kanyang second row. So yung gagawin nyo guys, na-fold siya. Pakita ko sa inyo. Yan, tapos pindutin lang natin dito. At boom! Yun no. Pwede na siyang kargahan ng mga gamit. Pwede pang negosyo, pwede gawing mini camper van, tapos pwede rin siyang gawing service pampamilya. Napakita ko sa inyo guys, no? Ito yung kanyang itsura kapag nakatupi yung kanyang second seat. Tapos, ayan. Ay, kasi, yan. Yun, no? Kasyang-kasya tayo. Pwede tayo humiga. Pwede siyang gawing camper van talaga. Kasya hanggang 2 tao na kasi laki ko. Yan, no? Diba? Napaka-spacious. Tapos dito, tamang chill ka lang, oh. Yan, habang nagkakape sa magandang lugar, di ba? Perfect na perfect talaga etong mini camper van na ganito. So, yun yung isa sa mga naging dahilan kung bakit
every van yung pinili natin. Kasi maraming klaseng unit ng Suzuki minivan. Merong mga wagon, smiley, sporty. Pero yung sa atin, pinaka-basic unit. Pero marami tayo mga pinalagay na upgrades. Meron tayong mga in-skip na ibang mga detalye dito sa ating minivan dahil gusto kong ipakita muna sa inyo kung ano yung mga ipinalagay natin mula sa ating builder from Davao. Kaya kung makikita nyo, itong nasa taas sa awning, tayo na lang yung naglagay niyan. At sa mga susunod na episode ay ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung mga upgrade na inilagay natin para sa ating Project Mini Camper Van. There you have it, Lagalag Squad. That ends our minivan reveal. At kung may mga katanungan kayo guys, let me know down in the comment section. At meron nga pala akong isang favor sa inyo guys, no? Wala pa kasi akong naiisip na pangalan dito sa ating mini camper van. So mag-suggest nga kayo guys, comment down below, tapos tingnan natin. Tapos katanungan, sasagutin natin yan. Probably, eto na siguro yung start ng ating mini camper van journey. So maraming salamat sa inyo from sneakers, sapatos, travel, at ngayon syempre pagsama-samahin na natin. So yan guys, dito na lang natin tatapusin yung ating vlog at syempre maraming salamat at Happy New Year sa inyo. Happy 2025. And as always guys I'll see you in the next vlog. Nars Lagalag. Ciao!